preschool, elementary at high school sa NCR, suspendido na. Ilang residente sa Metro Manila, patuloy ang paghahanda sa anumang emergency. Sa Batangas City, 50 pamilya inilikas na kasunod ng pagbaha. Sa Cebu, lolang 57 taong gulang pursigidong tapusin ang kanyang pag-aaral at ngayon ay nasa grade 3 na. Dalawang elepante nag-amok sa India, isang lalaki patay. Isang congressman sa Amerika, maluhaluhang nagsorry matapos umaming may mga nakarelasyong babae sa internet at nagpadala pa siya ng ilang mahahalay na litrato. At Pop Princess Britney Spears, inspeksyon ng stage na gagamitin sa kanyang concert tour. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Inuulit namin mga igan, klase sa preschool, elementary at high school sa Metro Manila suspendido ngayong araw dahil po sa masungit na panahon. Ayon kay DepEd NCR Director Dr. Elena Ruiz, walang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila. Paliwanag ni Dr. Ruiz, ito'y upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga estudyante base na rin sa forecast ng Pag-asa na magpapatuloy ang pag-ulan ngayong araw. Binabantayan pa rin ng Pag-asa ang namumuong sama ng panahon na patuloy na nagdadala ng pag-ulan sa Kamaynilaan at iba pang bahagi ng bansa. Huling namataan ng low pressure area sa layong 70 kilometro sa kanluran-hilagang-kanluran ng Metro Manila. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Inaabsuhan na ng Pag-asa ang mga nakatira sa gitnang Luzon na mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide dulot ng malakas na pag-ulan. Makakaranas din ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa Hilagang Luzon at sa kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon. At kaugnay ng balitang yan, makasap natin live mula sa tanggapan ng Pag-asa si Ginoong Rene Pasyente, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Rene, good morning. Magandang umaga, Egan. Okay, hindi pa ba bumibilis itong ating tropical depression? Actually, Egan, low pressure area pa lang. Low pressure area, may kabagalan yung pagkilos niya na papunta ng north-northwest patungong southern China. Ganong lakas niya? Ang low pressure area kasi, Egan, wala pang malakas na hangin, ano? Oho. So, mga paulan lang meron dala ang low pressure area. Pero yung pag-usad niya, mga nasa mga 11 kilometers per hour. Niya ang bagal? Bagal nga. Hanggang kailan to aalis po sa atin? So, inaasahan natin na sa sunod, more or less bukas ng hapon o gabi. Bukas pa? Oo. Pero ang epekto ngayong maghapon nga, maulan talaga. Talagang maulan tayo ngayong maghapon. Parang ang laki ng sakop niya, no? Parang buong Luzon. Actually, Central and Southern Luzon and Western Visayas. Pero inaasahan natin na habang ito ay kumikilos ng pahilaga-hilagang kanluran, ang Northern Luzon ay magkakaroon din ng mga pag-ulan. Yung ibabaw na bahagi. Ayun. Yes, apo. Okay, isang patungo ito, Rene? Inaasahan natin na ito ay patungo ng Southern China. Okay, bukod sa LPA na yan, may iba pa kayong binabantayan? Sa ngayon, Egan, may mga kaulapan tayong nakikita dito sa may silangan ng Mindanao, pero ito ay hindi maganda yung convective cloudiness niya. So, malabo ang tsansa na magiging isang low pressure area. So, bukas ko pa makikita si Haring Araw? Most probably po, pwede na tayo magsampay bukas. Nahulaan mo ha. Pwede na akong magkula. Pares tayo eh. Rene, salamat. Ingat ka. Okay. Rene Pasyente po, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Binahahan na ang ilang bahagi ng Kamanava area kasunod ng magdamagang pag-ulan. Pahirapan din ang pagsakay ng mga commuter. May live report si Trisha Zafra. Trisha. Rhea, medyo humupa na yung buhos ng ulan dito sa may Letre area sa Malabon kung saan tayo nakatayo ngayon. Yun nga lang, tuloy pa rin yung pag-ihip ng malakas na hangin at ito nga ang pag-angge ng tubig ulan yung sinasangga ngayon ng ating mga kababayang commuter na naghihintay ng kanilang masasakyang bus at jeep dito nga sa Letre area sa Malabon para tumungo sa mga lungsod ng Quezon at iba pang karatig lugar sa Metro Manila. Wala namang mataas na pagbaha dito sa lugar na ito. Yun nga lang sa ilang mga maliliit na kalye
sa mga bahagi ng Dagat-Dagatan, Malabon at sa may barangay Libis Espina sa Caloocan, meron ng gutter level na tubig baha. At dahil nga sa tayong mga matatandang nagko-commute papunta sa mga trabaho natin tuwing umaga, nahihirapan kung tag-ulan para hindi na danasin yan ng mga batang nagsisipasok sa paaralan. Sinuspindi na nga ng Department of Education ang klase ngayong araw sa primary, elementary at secondary level sa lahat ng pampublikong paaralan. Dahil ayon din sa Pag-asa, maghapon pa nilang inaasahan itong patuloy na pag-ulan. At yan muna ang latest mula rito, Rhea. Balik sa'yo. Maraming salamat, Trisha Zafra. Nag-uulat live mula sa Malabon. Dahil sa magdamagang pag-ulan sa Metro Manila, naka-alerto na mga taga Marikina sakaling umapaw ang ilog doon. Naging pahirapan ang pagdating at pagsundo ng mga magulang sa kanilang mga anak. Darito ang report ni Victoria Tulad. Isa sa mga naapektuhan ng buong araw na pag-ulan ang mga estudyante. Sa Batasan Hills High School halimbawa, hirap na makakuha ng sasakyan pa uwi ang mga mag-aaral na ito kaya naman hile-hilera sila sa Commonwealth Avenue. Ang mga magulang naman, hindi napigilang dumaing dahil dagdag gastos daw ang pagsundo sa mga bata. Pag maulan po, mag-aabang po ng tricycle. Yun, sasakay po ng tricycle. Kasi mahirap kasi pag umuulan eh. So lalo na 4 yung susunduin namin. So mahirap talaga. Ang masaya ko, 25 yung papuntang niya eh. So napapagastos pa kayo? Napagastos 50, bali 50, isang balikan, round trip. Sa Tumana, Marikina, todo handa na ang mga opisyal ng barangay sakaling umapaw ang ilog. Ayon kay Alfredo Bacton, desk officer ng barangay, tumaas ng 2 metro ang level ng tubig sa Marikina River pero hindi naman daw ito dahilan para matakot. Sa oras na umabot ito sa level 10 ay saka pa lamang daw maglilikas ng mga residente. Kung sakaling mangyari iyon, handa naman daw ang barangay. Nakaantabay na ang kanilang mga sasakyan gaya ng dump trucks at rubber boats. Inilabas na rin ang kanilang mga life vests, lubid at megaphones. Ilang paaralan naman daw ang gagawing evacuation site sakaling kailanganin. Ayon pa kay Bacton, handa rin daw maging ang mahigit 40,000 residente ng Tumana dahil sila na mismo ang lumalapit sa barangay para humingi ng update. Paniguro naman ng mga opisyal ng barangay, 24 oras ang kanilang pagmamonitor sa taas ng tubig ng ilog. Kung maaari po talaga, huwag sila magpanik kasi mababa lang naman po ng tubig. At kung sakali po talaga tumaas yan, kami po bibigyan impormasyon sa kanila para maabisyohan sila na kinakailangan umalis sila. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Malakas na ulan at hangin naranasan din sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa Baler, Aurora, kinansela ang pagpapasinaya ng Marine Protected Area dahil sa masamang panahon. Aabot naman sa 50 pamilya ang lumikas sa Batangas matapos bahain ang kanilang mga bahay. Narito ang report. Naperwisyo ang mga residente ng Barangay Santa Rita, Aplaya, Huta, Sitio, Itlugan at Palyokan sa Batangas City matapos bahain dulot ng malakas na ulan kahapon. Aabot sa 50 pamilya ang lumikas at pansamantalang nanuluyan sa evacuation centers. Kahapon pa lang, idineklara na ng city government na walang klase sa lahat ng level sa buong Batangas City ngayong araw dahil sa masamang panahon. Ito po yung Masaya na sana ang launching ng kauna-unahang Marine Protected Area sa Baler, Aurora nang bigla itong bayuhin ng malakas na hangin at ulan. Dahil sa sama ng panahon, itinigil at hindi na tinapos pa ang programa. Kanya-kanyang diskarte ang mga dumalo sa paghahanap ng kani-kanilang masisilungan. Nagbagsakan naman ng mga bato at umagos ang putik sa nag-iisang daan papasok at papalabas ng venue. Tumaas ang tubig sa mga ilog at nalubog sa baha ang ilang bahay na nasa mabababang lugar. Malakas din ang ulan at hangin sa Calapan Oriental, Mindoro. Ipinaubaya na ng DepEd Division Superintendent sa pamunuan ng bawat eskwelahan kung kakanselahin ang klase o hindi. Hindi naman gaanong nakaapekto ang malakas na ulan sa biyahe ng mga sasakyang pandagat na rutang Calapan, Batangas. Nakaantabay naman ng Philippine Coast Guard at agad daw nilang kakanselahin ang mga biyahe kung ganap na magiging bagyo ang namumuong sama ng panahon. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting.